Magandang gabi ho sa atin mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa Diyos at tayo po ngayon ay nandito muli sa ating isinasagawang End Time Bible Prophecy Seminar na sinimulan natin noong April 1. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na gabi, April 6 na po ngayon. At itong pag-aaral po natin ito, may kinalaman po ito sa nais ng Diyos na maging handa po tayo sa pagwawakas ng atin hong panahon. Itong ating tema ng End Time Bible Prophecy ay may kinalaman sa prinsipyo na dapat tayong maging handa at manatiling handa. Nung unang gabi, tinalakay natin yung timeline, the end from Babylon, kung gaano nakahaba ang itinatakbo ng ating panahon. So ang propesiya ay may kinalaman sa prediction. Prophecy means foretelling or foretelling. Sinasabi ng Diyos yung mangyayari sa huling araw. Sinasabi niya yun bago mangyari. At ang isa sa purpose upang kung ito'y mangyari, magsisampalataya kayo. Sa makatuwid ang propesiya ay nagpapatibay ng pananampalataya. Noong ikalawang gabi, tinalakay natin yung may kinalaman sa dahilan ng pagdurusa ng tao. Gawa ni Satan para pigilan tayo na maging mapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bato na tatama sa malaking larawan, meaning sa huling bahagi ng panahon. Doon tatama ang bato. Nasa huling bahagi na tayo ng kapanahunan. Nasa bahagi na tayo ng divided Rome, yung paa, doon sa malaking larawan sa Daniel chapter 2. Yung bato na natibag hindi ng mga kamay. It is by supernatural force, tatama sa malaking larawan, hindi sa ulo, sa dibdib, sa tiyan, sa hita, sa binti, kundi sa paa. Sa dulong bahagi na, at tayo nabubuhay sa dulong bahagi. Kaya kinakailangan tayo maging handa at manatiling handa. So sa ikalawang gabi ng paksa, the cause of human suffering. Lahat ng paraan gagawin ni Satan para pigilin tayo na salubungin ang kingdom ni Kristo. Gumamit siya ng Antichrist sa third night ng ating topic upang makuha ang atin pong pagsamba. So ginagamit ni Satan ang suffering and psychological battle, warfare, para ang mga tao ay madaya at maligaw sa pagsamba sa ibang Diyos. Then tinalakay natin noong ika-4 na gabi ang kautusan ng ating Panginoon, ang 10 utos na nais ipalimot ng kaaway. Ngunit muling nahayag ang katotohanan ito. Sa ika-5 gabi natin kagabi, tinalakay natin ang panawagan ng isang tunay at tapat na pagsamba. May kinalaman sa Sabat. Ngayong gabi naman, ang atin pong bibigyan pansin ay may kinalaman sa tinatawag na health gospel. Okay? Ang ebanghelyo ng kalusugan. Ito ay madalas na hindi talaga na pag-aaralan at binibigyan pansin ng maraming mga nangangaral na Kristiyano. Ito ay kumbaga nababaliwala ito. So ang tanong, meron nga bang ebanghelyo ng kalusugan? Di ba ang ebanghelyo lamang ay pagkilala kay Kristo at pagsunod sa kanyang utos? Meron bang kinalaman ang kalusugan sa usapin ng ebanghelyo? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. May mga taong nag-iisip na ang sakit ay dumarating sa tao dahil namana nila sa kanilang mga magulang. Dahil nagkasakit sila, dahil nagkataon na sila'y nagkasakit. At nagkataon na yung kanilang pamilya ay may ganong klase ng sakit na napapasa-pasa sa kanilang mga anak. So ganyan po ang setup ng konsepto ng isipan ng marami na para bagang ang kalusugan is by chance. Nagkataon lang. Nagkataon akong nagkasakit kaya ganito ako. So ang kalusugan ba ay nagkataon lang? Ang kalusugan ba ay hindi kasama doon sa paraan ng paghahanda para salubungin ang ating Panginoong Hesus? Ang pangunahing sakit na pumapatay sa tao sangayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa ay una, heart disease, cancer, and stroke. Yan po ang mga matitinding sakit na pumapatay sa mga tao. Sakit sa puso, cancer, at stroke. Anong dahilan? Ano bang mga kadahilanan? Bakit dumarating ang tao dito sa 3 pangunahing malulubhang sakit?
Dahil nga ba nagkataon na ang pamilya nila ay may mga lahing kanser? Ganun nga ba talaga ang sinasabi ng atin pong Panginoon? Pansinin po natin na si Satanas meron siyang tinatawag na mga huwad na pamamaraan, psychologically and physically. Meron siyang plano, a plan to destroy our health. Merong panghuhuwad si Satan para wasakin ang kalusugan ng mga tao. So kinakailangang makita natin yung mga pamamaraan at subtle devices of Satan when it comes to our physical health. Ang sabi sa Apokalipsis 14:6, ito po yung binasa natin ng mga unang gabi, dito po sa ating ginagawang pag-aaral, ang huling panawagan sa sanglibutan. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Doon sa ginamit natin sa atin pong ika-4 na gabi, yung pagkatakot sa Diyos ay pagsunod, paggalang, pagkilala sa Kanya, sundin ang Kanyang mga kautusan. Dito naman sa punto na ating titingnan, dito sa naka-highlight dito, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Paano ba binibigyan ng kaluwalhatian o glory ang Diyos? Ito ba ay nagtatapos lamang sa pagsasalitang praise the Lord, hallelujah? Ito ba ay nagtatapos lamang sa pamamagitan ng pananalangin? Ang pagbibigay luwalhati ba sa Diyos ay nagtatapos lamang sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo? Ang pagbibigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pagmamahal sa iyong kapwa? So titingnan natin, holistic approach, ang gagawin natin, ano pa yung madalas makaligtaan ng mga lingkod ng Diyos sa isang kapamaraanan kung paano magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po yung topic natin ngayong gabi na nababaliwala, ngunit kabilang ito, kasama ito sa paraan ng pag-glorify o pagluwalhati sa Diyos. Anong paraan ng pagbibigay luwalhati o glory sa Diyos? Pakinggan niyo ang sabi ng apostol na si Pablo sa unang Korinto kapitulo 6 talatang 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Napansin niyo po yung unang bungad ng apostol na si Pablo, it is a rhetorical question. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. May mga tao na nagsasabi, maging yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ako ang nagmamayari ng aking katawan. Kung anong gawin ko rito, yun ang masusunod kasi ako ang may-ari nito. Ganyan mag-isip ang ibang mga tao. Sila daw ang nagmamayari ng kanilang katawan. Pero dito sinasabi ng apostol na Pablo, hindi kayo sa inyong sarili. Meaning to say, hindi kayo ang nagmamayari ng inyong katawan. At ang sabi pa ho niya rito ay ganito, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang isa sa paraan na hindi nabibigyan pansin kung paano luwalhatiin ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating katawan. Ang reason kung bakit natin kailangang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan, tayo ay binili sa halaga. Anong halaga ang pagkabili sa atin? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sa turo po ng Biblia, 2 beses nga tayong naging pagmamayari ng Diyos. 2 beses tayong naging pagmamayari ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng paglalang. Siya ang may-ari sa atin sapagkat tayo'y Kanyang nilikha. Pangalawa, ay nung panahong Kanya tayong tinubos. Binili tayo sa halaga. So 2 beses tayong naging pagmamayari ng Diyos. That is why, hindi kayo sa inyong sarili. Meron hong nagmamayari sa atin. Tayo po ay binili sa halaga. Therefore, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan.
Tandaan po natin, kasama po ito sa huling panawagan sa sanglibutan. Etong katawan natin ay may kinalaman po sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya nga, eto naman ang sabi sa Kapitulo 10, talatang 31, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga may kinalaman ang physical na katawan sa pagbibigay glory sa Diyos. Kaya kung ano yung kinakain natin, ano man yung iniinom natin, kinakailangan yung kinakain mo at iniinom mo, nakatitiyak ka na mabibigyan mo ng glory ang Diyos at hindi pleasure ang iyong sarili. Ang mga tao ngayon, ang hinahanap na lang ay pleasure. Kung ano yung lasa at hindi ang sustansya. Ang tao ngayon ay kumbaga alipin ng panlasa, hindi ng kung ano yung tama. So ito po'y panawagan ng Diyos sa Biblia na nababaliwala ng maraming tao. Lalo na nung dumating yung tinatawag na psychological approach ni Plato. Plato, isa sa mga Greek philosopher. Para kay Plato, ang ginagawa ng physical na katawan ay walang kinalaman sa spiritual. Meaning kung ano man ang gawin mo sa physical na katawan mo, walang epekto yan sa spiritual. Kapag ikay mananampalataya ng Diyos, para kay Plato, walang kinalaman kung anong inumin mo, kung anong kainin, kasi ang nag-glorify sa Diyos ay ang ating spirit. That is Platonism. Kaya yan po ang adopted principle and concept ng maraming mga Christian. Bakit? Sa ibang samahan ng pananampalataya, matapos na manggaling sa simbahan, kahit ministro, paglabas ng simbahan, umuusok ang bibig sa sigarilyo. Yung iba, pumupunta pa ng mga beer house para uminom ng alak. Kasi para sa kanila, walang kinalaman ang physical sa spiritual. As long as ikaw ay sumasamba sa Diyos, spiritually speaking, kahit anong gawin mo sa physical, walang epekto yan sa tayo mo sa Diyos. Yun ay galing kay Plato. Ang tawag nun, Platonism principle. So sa Biblia ba, ang physical ay walang kinalaman sa spiritual? Isang panukala upang sirain ang ating kalusugan, ang physical ba ay walang kinalaman sa spiritual? Yan nga po yung ating tanong. Ang sagot po ng Biblia, 3 John verse 2, ikatlong sulat ni Juan, talatang 2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So dito ba magkabukod ang physical at spiritual? Magkapareho. Hindi po sila hiwalay na entity sa isang being. Ang panalangin po rito ni Juan ay guminhawa ang ating katawan physical na gaya. Pag sinabi yung gaya, pareho, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa o spiritual. So there is no dichotomy between physical and spiritual. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Isang being ka lang, isang entity ka lang, ang spiritual, physical, gaya, kailangang parehong malusog sa harap ng Diyos. So, iba po ang sinasabi ng Biblia sa isipan ng mga tao. Kaya nga sabi natin, sa End Time Bible Prophecy Seminar, ang kukunin nating sentido ay ang sentido ng Diyos at hindi ang mga popular na konsepto ng tao. Dahil kapag umasa tayo sa popular teachings of men, maliligaw ho tayo ng panghuhuwad ni Satanas para wasakin ang ating kalusugan. Pansinin niyo po ang example, the great example of our Lord Jesus Christ. Lucas, Kapitulo 2, talatang 52. At lumalaki si Jesus sa karunungan, intellect, at sa pangangatawan, physical, at sa pagbibigay lugod sa Diyos, spiritual, at sa mga tao, social. The four-dimensional nature of man. Intellectual, physical,
spiritual, social, yun po ang nakita sa ating Panginoong Hesus. Kompleto yung four-dimensional nature of man. Yung intellectual, physical, social, and spiritual. Gaano ba kahalaga yung tinatawag na brain bilang nagfa-function? Because healthy body, health is a healthy mind. Pag malusog ang ating physical, malusog din po ang atin pong isipan. Bakit kinakailangang maging malusog ang isipan? Pwede bang maging malusog ang isipan kung mahina at sakitin yung katawan? Of course not. Pag tayo po ay sakitin, imposible na ang isipan mo ay maging malusog din. Ito po ay isang principle na dapat nating maintindihan. Kapag mahina ang ating physical, apektado ang atin pong isipan. Bakit kailangang malusog ang isipan? Sapagkat ang sagot ng Biblia, Roma 8:16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nagpapatotoo, nagwi-witness kasama ng ating Espiritu. Napansin niyo po yung dalawang klaseng Espiritu dyan? Ang unang Espiritu, yung nagpapatotoo, and that is the Spirit of God. Kasama ng ating Espiritu. Ang Espiritu na tinutukoy dito ay the higher faculty of man, and that is our mind, our intellectual aspect. So ang Diyos pala nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng ating isipan. So kung hindi malusog ang ating katawan, apektado ang ating isipan at hindi natin maririnig ang gustong sabihin ng Diyos kapag may problema ang ating isipan. That is why healthy physicality is also healthy mind. So ang ginagawa ni Satan, sisirain ang ating katawan sa pamamagitan ng kawalang ingat sa mga bagay na ating kinakain at iniinom, at kapag nakamit ni Satan na i-destroy o wasakin ang ating katawan, magiging apektado ang ating isipan at hindi natin maririnig ang marahang bulong na tinig ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay alam ni Satan, ang mga pamamaraang yan. Kaya ang isa sa example na ginamit niya ay mga huwad na inumin. Sa Biblia po, tubig ho ang pinaka-iniinom na plano ng Diyos para sa tao. Kaso ang tao, hindi nakukontento sa tubig na inumin. Gumagamit pa sila ng mga alternative na inumin. Katulad nito, Satan's counterfeit beverage. Walang iba kundi ang alak. What does the Bible teach about alcohol? Isa po ito sa huwad na inumin na gawa ni Satan bilang kasangkapan upang wasakin ang katawan ng tao. Although sa Biblia mayroong dalawang uri ng alak, unfermented at fermented wine. Yung nakalalasing at hindi nakalalasing. Ang akala ng ibang Bible teachers, pag sinabing wine or alak sa Biblia, isang klaseng alak lang. At yun ay nakalalasing. Ang tawag po doon, one wine theory. Isang teorya lang ng alak. Yun ang pagkaalam ng maraming Bible teachers. Pero sa Biblia, meron dalawang klase ng alak, nakalalasing at hindi nakalalasing. Okay? Ngayon, ang huwad na inumin ni Satan na itong nakalalasing, of course, at yan po ang ibinabawal ng Biblia. Sabi sa Kawikaan 20, talatang 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang alak na wayalin, manunuya. Sa ibang salin, mocker. Manggugulo. Wala namang mga lasenggo ho na matino kapag ka nakalasing. Maring merong ilan-ilan bibihira. Pero pag sinabi, typically, usually, pag sinabing manginginom, kasunod niyan yung epekto, manunuya at manggugulo. Yan po ang reality. Yan po ang problema kapag ang tao ay nalulong doon sa huwad na inumin na gawa ni Satanas. Isa po yan sa paraan para wasakin ang katawan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, Kawikaan 23:31, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ano daw? Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Yung mga pilosopo,
Sasabihin nila, yung bawal lang naman pala sa Bible, yung may kulay na alak. Yung mapula, pwede na siguro yung kulay tubig. Yung inumin ni Ika ng tunay na lalaki. Ayan. Ganyan ang sinasabi ng mga pilosopo. Yung may kulay lang pala ang bawal. Alam nyo mga kapatid, ganito. By principle, nung sinabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, it is by principle. Principle po ito. Take note. By gazing at something is the first step toward partaking it. Sa pamamagitan ng pagtingin, yun ang unang hakbang para tangkilikin mo ang isang bagay. Wala yun sa kulay. Ang pagtingin ay unang hakbang para tangkilikin mo ang isang bagay. Pragmatically speaking, ganito yon. Pag kayo ba ay bumibili ng damit sa department store, babae ka man o lalaki, pagdating mo ba sa women's section o sa men's section, basta-basta ka nalang dadampot ng damit at babayaran mo na agad sa counter? Hindi po. Natural, pipili ka muna ng magugustuhan mo. At matagal kang pipili, lalo na mga babae, ang tagal talaga pumili. Pagsama ang mga asawang lalaki, ang tagal mong naghihintay. So, hindi yung dadampot ka kaagad at babayaran mo. Therefore, by principle, it is gazing at something is the first step toward partaking it. Ang pagtingin ay isang hakbang o unang hakbang para tangkilikin mo ang isang bagay. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang kinakailangan lang ay tumikim ka. Hindi ka naman magiging manginginom kung hindi ka tumikim. Kailangan mo munang tumikim. Kaya nga may kanta. Ano ang kanta? Sa simula ay patikim-tikim. Hindi ko ipinagmamalaki. 10 years, siguro mga 5 years old ako, pinatikim ako ng lolo ko ng serbesa. Wala akong kamalay-malay. Ang lolo ko ay atheist, hindi naman siya mananampalataya sa Diyos. Pinatikim niya ako ng serbesa. Batang-bata pa lang ako. At siyempre, wala naman ako malay, ba't mapait? Pero yun ang naging direction ko nung ako'y naging teenager na. Naging manginginom din, kaya alam ko ang ugali ng mga manginginom. At marami ditong mga dating manginginom, di ko na isa-isahin. Salamat sa Diyos at nakabalik kami sa Panginoon. Naging biktima rin po kami ng huwad na inumin ni Satanas. Naging manggugulo rin kami. Naranasan ko nga mamagshot Alam niyo ano magshot? Dadaling ka sa presinto, pahawakan sa'yo, front view. Andiyan yung pangalan, Jerry Sarmiento Jr. Side view. Ayan, namagshot ako dahil sa alak. So ito talaga ay manggugulo. Ito po ay manunuya. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Maraming nabibiktima nito. At kung yung iba ay nagpatuloy sa ganitong gawain, malungkot ang kanilang nagiging wakas. Ngayon, ang sabi po rito, alcohol is deceptive. Talagang mapandaya ang alcohol. It is addictive. Yes, nakaka-addict po yan. Can you imagine, ang pait na gustong-gusto mo pa? Lalo na yung malamig-lamig, ang sarap sa lalamunan. Di ba, Brother Jeff? Sarap sa lalamunan yan. It destroys brain cells. Sinisira talaga ang ating mga brain cells. It dramatically affects our ability to reason. Siguro ang dami ko ng brain cells na nasira. Buti na lang, nung ginamit ako ng Panginoon, naalala ko yung mga talata na gustong ipaalala ng Panginoon. Pero ang reality, mga kapatid, marami kang nasisirang brain cells. At kapag ikaw ay nasa kalagayan na ikaw ay addict sa alak, apektado yung kakayanan mong mga tuwiran. Di ba, paglasing, simpleng-simple, pragmatically ang ating pag-uusapan, realistic. Paglasing, nakita mo na, pahapay-hapay na, at sasabi, ay pare, tutulungan kita, mukhang babagsak ka na. Anong sasabihin ng lasing? Pare, kayang-kaya ko to, kaya ko pang umuwi ng bahay. Pero maya-maya, bumagsak na. It affects our ability to reason. Walang lasing kung hindi nagpapatalo, lalo na sa usapan. Ako, payabangan yan. Payabangan yan, kaya ang sunod niyan, away na talaga. Ganun ho yan. Yan ho ang pamamaraan ni Satan para wasakin ang mga anak ng Diyos. Kahit mali na, para sa kanya, tama pa rin siya. Di ba? Yan ang problema
sa lulong sa ganitong bagay. 2 out of 5 people who begin drinking have serious problems. 2 daw sa 5 na nagkaroon ng habitual drinking ay nagkakaroon ng serious problem. Yan po pagdating sa inumin. Pagdating sa hangin, nilalason din ni Satanas ang ating kapaligiran. At ginagamit niya itong mga bagay na ito. Ito pong mga magpipinsan, nicotine, cocaine, heroin, strychnine, caffeine. Napansin niyo po yung magpipinsang INE? Yan po ang mga element sa nicotine, paninigarilyo, sa cocaine, sa mga drogista, heroin, strychnine, at yung sa kape, yung mga caffeine. Magkakamag-anak po yan. May mga element yan para wasakin ang atin pong kalusugan. Kaya nga sinasabi mismo ni Ginang White, ang pag-inom ng kape, yung habitual, yung gawain mo na, is a sin, kasalanan, sabi ng ating propetisa. Anyway, yan po ang reality sa mga bagay na ito. Mga stimulants. Maring alive ka, pero apektado pa rin ang atin pong isipan, ang ating physical sa mga bagay na yan. Pansinin niyo po, ito'y matagal ng eksperimento sa Sloan Kettering Institute of Cancer Research. Yung isang daga, pinahiran lang nung mga nabanggit nating chemical. Mga ilang minuto, nangingisay na itong dagang ito doon sa video. Nangingisay na. Pinahid lang yung magpipinsang INE. Although matagal ng experiment ito. Ngayon, ito pong paninigarilyo, ito po ay nagko-contribute sa sakit din sa puso. Sinasabi naman ng mga doktor yan, hayagan po yan. Strokes, various forms of cancer, emphysema, premature births, poor circulation of the blood, shortness of breath. Ito yung kakapusan ng paghinga. Yan po yung mga epekto ng pagtangkilik sa mga bagay na yan. Smoking also affects not only your health, but the health of your loved ones. Okay lang sana kung ayaw mo talagang tumigil dyan. Kung ikaw lang ang apektado, medyo okay pa yun, pero apektado rin yung mga kasama mo sa bahay eh. Mga second-hand smoke, yan ang mas malala. May sinasabi pa yung mga doktor, third-hand, yung mga kumapit dito sa mga damit na nalanghap mo, malaki din pala epekto nun. So ganun katindi yung lason na dala ni Satanas. Kaya sa mga taong nalulong sa bagay na ito, kahit anong gawing ipakita ng mga picture na masasamang epekto sa alak, sa baga, sa mga physical na sa mga organs natin, baliwala sa kanila. Kasi alipin sila ng addiction sa bagay na ito. At hindi sila makaalis dito maliban na kilalanin nila ang Diyos at baguhin ang kanilang lifestyle. Ngayon ito, meron bang sinasabi ang Diyos tungkol sa mga bagay na dapat nating kainin, sa mga bagay na dapat nating tangkilikin ng ating mga katawan, sa mga bagay na ating kinakain? Ano ang original? Eto na. Ano ang original na pagkain na ibinigay ng Diyos sa tao? Pag pinag-usapan ng original, nasa Henesis yun. Chapter 1, verse 29. Pansinin niyo po, ang original na pagkain na plano o pinanukala ng Diyos sa tao. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ano ang ibinigay ng Diyos? Bawat pananim na nagkakabinhi. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. In short, ang ibinigay ng Diyos na dapat lamang kainin ng tao ay grains, fruits, and nuts. Yan po ang disenyo ng ating physical na pangangatawan. Mga prutas, mga nuts, grains. Yan ang original na plano ng Diyos. Kaya nga ang tao walang pangil. Ang mga pangil ay sa mga leon, sa mga mababangis na hayop, para lumapa ng mga matitigas na karne. Ang tao ay hindi ganun ang disenyo, dahil ito ang pinakapagkain ng tao. Kailan nagsimula ang pagkain ng karne? Kung ang original pala na pagkain ay grains, fruits, and nuts, kailan nagpasimula ang pagkain ng karne? Ito po, sa panahon pagkatapos ng baha.
God instructed Noah to bring both clean and unclean animals into the ark. Nung panahon pa lang ni Noe, sa Genesis chapter 6, chapter 7, makikita na doon na kasama ni Noe na sumakay sa daong yung mga hayop na malinis at marumi. Sa hayop na malilinis ay tig-7 paris. Sa hayop na marumi ay tig-2 paris. Sa makatuwid, sa panahon ni Noe, alam na kung alin ang malinis at maruming hayop. Kaya lang hindi nakaspecified. Bakit? Kasi ang tema ng Genesis is all about origin. So yung mga detalye nun, wala talaga doon. Kaya marami ang nagtataka sa Bible interpretation na sinasabi nila, saan ba nakakuha ng asawa si Cain? Nung pinalaya siya, 2 lang silang anak naman ni Adan at Eva, si Abel. Saan siya nakakuha ng asawa? Ang hindi nila alam, pagdating sa tema ng Biblia, ang Genesis is all about origin. Hindi nakadetalye chronologically yung mga bagay na nabasa natin doon. Katulad ng mga hayop na ito, alam na ni Noe, may malinis, may marumi, kaya lang hindi nakadetalye kung ano-anong klase ng hayop. But the point is, alam nila na may malinis at maruming hayop. Ngayon, pansinin niyo po, eto na yung binanggit natin. Sa bawat malinis na hayop, kukuha ka ng tig-7 ng lalaki at ng kanyang babae, at sa hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Pagkatapos nangyari yung baha, at bumaba na sila sa daong, natural, lunod lahat. Wala ng halaman, wala ng gulay, wala ng grains, wala ng fruits. Doon lamang pinahintulutan ng Diyos sa panahong yon na kumain ang tao ng karne. Wala ng gulay Doon lang. Pero siyempre, kukuha sila ng pagkain na malinis. Naturalmente. Doon lamang pinahintulutan. Ngayon, ito. Pagdating sa panahon ni Moises, nakaspecify na yung category ng hayop na marumi at malinis. Ito po yon. Sa Leviticus chapter 11 verse 1, at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi. Bago natin ituloy, sino po nagsalita? Si Moises ba? O ang Panginoon? Ang Panginoon. Sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Nasa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain. So hindi po si Moises ang nagsabi kung alin ang marumi, o anong klaseng hayop yung dapat na hindi at pwedeng kainin. Ang Panginoon, lalong hindi ang mga Seventh-day Adventist ang nagsalita niyan. Ang Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Doon sa mga hayop na nasa lupa na pwedeng kainin. Verse 3, alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Mayroong 2 palatandaan pagdating sa mga hayop sa lupa na pwedeng kainin. Alinmang hayop na ang paa ay hati at baak plus ngumunguya, pwedeng pagkain. Ngunit, huwag ninyong kakanin, sabi sa verse 4, gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Napansin niyo po yun? Kinakailangan sa hayop ay nandoon yung 2 tanda. May hati ang paa na baak at ngumunguya. Ang kamelyo, ngumunguya nga, pero ang paa niyan, walang hati at baak. Pag pinag-usapan yung hati at baak, katulad ng baka, yun yung hati at baak. Yung paa ng baboy, hati at baak. Pero mamaya, babasahin natin ang bagay pagdating doon. Sa verse 5, at ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Ang kuneho, ngumunguya din. Pero walang hati ang paa, ang tawag ng Biblia, karumal-dumal. Tandaan natin, pag sinabi ng Biblia ang karumal-dumal, hindi pinag-uusapan dyan yung simpleng dumi o karumihan. Na para bagang basahan na pwede mong labahan matapos marumihan. O kundi kaya yung mga damit mo na matapos marumihan ay pwede mong labhan. Hindi yun ang karumihan pinag-uusapan sa Biblia. Kaya sinasabi ng Diyos yung salitang karumal-dumal. Pag sinabi yung salitang karumal-dumal sa Biblia, ang tinutukoy doon ay ang kanyang biological nature.
Meaning to say, yung karnin niya, hindi pwedeng linisin. Biologically speaking, karumal-dumal yan. Merong mga element dyan na hindi angkop sa ating mga physical na pangangatawan. Yun po ang ibig sabihin ng salitang karumal-dumal sa Biblia. Verse 7, at ang paborito, ang baboy, sapagkat hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Tingnan nyo, yung baboy, yung paa niya, hati nga at baak, pero hindi ngumunguya. Anong tawag ng Diyos? Karumal-dumal. Sino nga may sabi? Ang Panginoon, hindi si Brother Melvin, hindi ang mga Seventh-day Adventists, at lalong hindi si Moises. Ang Panginoon ang nagsabi. Ang Panginoon ang gumawa ng mga hayop na ating binasa. Alam ng Panginoon kung ano ang sangkap ng mga yan, kaya sa panahon pa lang ni Noe, sinabi na ng Diyos kung alin ang marumi, kung alin ang malinis. Gagamitin lamang natin yung manual ng Diyos, yan po ang Biblia, para ma-identify kung ano ang marumi at malinis. Sabi ng iba, may mga baboy, Brother Melvin, na organic ang pinapakain, nakatira pa nga sa hotel yan Ginagawang pet, pwede yon? Sabi nga natin mga kaibigan, mga kapatid, ang pinag-uusapang karumihan, biological. Hindi kayang baguhin ng tao sa pamamagitan na ang pagkain mo ay mga steak. Nakukumutan ka pa sa hotel, naka-aircon ka. Subukan mong pakawalan niyang naka-hotel na baboy na yan. At pag may nakitang pusali, paborito niyang puntahan yon. Kasi nga, biological nature niya, ang karumihan. Dahil ang purpose ng mga bagay na ito, sabi nga, bakit ginawa naman yan, Brad Melvin, yung mga hayop na yan, hindi naman pala pwedeng kainin. Of course, hindi lahat ng ginawa ng Panginoon ay pwedeng kainin. May mga bagay na ipinapakain siya. May mga bagay na iba ang gamit. For example, ang baboy. Ang baboy po, kabilang sa tinatawag na scavengers of the land. Pag sinabing scavenger, sila po yung mga basurero sa lupa. Kaya mga dumi yung kanilang kinakain. Kahit pakainin mong organic yan, yung nature pa rin niya, karumal-dumal. Maya-maya, babalikan natin yan. Verse 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, yun inisa-isa na. At ang bangkay ng mga yaon, huwag ninyong hipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Sabi ng Panginoon. Ngayon, sa verse 4 ng chapter 14 ng Deuteronomio, ang sabi naman ng Diyos, ito ang mga hayop na inyong makakain. Ito naman yung mga hayop na makakain. Sa madaling salita, sumunod tayo sa sinabi ng Diyos. May mga pwede at hindi pwede. Ito ngayon yung pwede. Bakit ka magpipilit sa hindi pwede? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Siya dapat masunod. Sabi dito, ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Marami naman pala Yung baka, ngumunguya at hati ang paa at baak. Ang tupa, ngumunguya din at hati ang paa at baak. Ang kambing lalo na, ngumunguya din at hati ang paa at baak. Kaya pwedeng kainin kasi nandoon yung dalawang tanda. Ang malaking usa, ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mabangis na kambing, at ang pergargo, at ang antilope, at ang gamuza. At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. So may pagkain para sa atin, may pagkain hindi para sa atin. Ganon kasimple yon mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, yun ay mga hayop sa lupa na instruction ng Panginoon. Paano naman yung mga hayop na nasa tubig? Ito naman po yung kanyang palatandaan. Balik tayo sa Leviticus 11, talatang 9 at 10. Sabi rito'y ganito, ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Ano naman ang tanda? May palikpik at kaliskis. Yun ay pwedeng kainin kapag meron nun. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig, pawang. Ano ulit ang ginamit na term? Karumal-dumal nga sa inyo. Ang pinag-uusapan nga pag sabing karumal-dumal ay biological nature. Katulad ng inyong nakita dyan na larawan, yung itinuturing ngayong mga seafoods. Wow, kasasarap naman ng mga yan. Nung ako po ay
dati kabilang pa sa ganyang pananampalataya, ay paborito ko yung mga pagkain yan, katulad nito. Ang bango kaya niyan. Iniihaw pa lang, ang sarap na sa panamoy, lalo na sa lasa. Pero hindi pala ito kasama sa pagkain na binigay ng Diyos. Hindi pala kasama, tingnan nyo. Merong nag-research, si Dr. Bruce Holstead, nakumpirma niya sa kanyang research na yung instruction sa Leviticus 11 at Deuteronomio chapter 14, kapag sinunod ng tao yan, magiging less sila sa mga malulubhang sakit. Napatunayan niya ni Dr. Bruce Holstead, lalo na itong mga tinuturing na seafoods. Kapag iniwasan niya ng mga tao, mas hindi sila magkakaroon ng mga malulubang pagkakasakit. Halimbawa, ito namang mga tahong. Ang sabi niya, sabi ng Prevention Magazine, shellfish are dirty and dangerous. Yung mga bagay na yan, mga natikman ko na yan, ang sarap. 10 piso lang dati yung isang ganyan, sasabawan mo na at ulam mo na ng tanghalian yan. Pwede pang abutin hanggang hapunan dahil marami. Sasabawan mo lang, ay grabe, ngingiti-ngiti si Brad Mayo kasi alam niya yun. Di ba? Masarap ho kung lasang pag-uusapan. Kaya lang pag pinag-usapan ng kalusugan, masama pala yan. Kaya nga sabi natin, may mga tao na alipin na sila ng panlasa at hindi yung sustansya. Iba po ang lasa sa sustansya. Marami ngayong biktima ng lasa at ayaw nila sa sustansya. Yan ang malaking problema kapag alipin ka na ng lasa. Dito nga, noong 1988, tingnan nyo, lumang figure na ito at report. Noong 1988, halos 300,000 na mga Chinese sa Shanghai ay nagkaroon ng hepatitis A mula sa tulya. Kita mo yan? Lalo na yung tahong, di ba, pag panahon ng red tide, nagbabawal ang BIFAR na huwag kayong kakain ng tahong kasi may red tide. Ano ba yung red tide? Di ba ang red tide ay toxic? Nakalalason yun na nandoon sa tahong. Bakit ho? Ano ba ang function o ang gamit ng mga tinuturing na seafoods like alimango, sugpo, mga tahong, at iba pa? Ano ang kanilang gamit? Bakit sila nilikha ng Diyos? Kung ang baboy ay scavenger of the land, ang mga seafoods, kung ituring ng mga tao, ay scavengers of the waters. Sila po ay mga basurero ng tubig. Sino po sa inyo nakasakay na ng barko tawid dagat? O kukunti lang kami, yung iba mayayaman, eroplano lahat yung mga yan. Sa mga nakasakay ng barko, ako noon, pabalik-balik lang ako ng Bisaya. Sa mga nakasakay ng barko, tawid dagat, malansa ba ang amoy ng tubig dagat? Hindi. Hindi malansa amoy dagat. Pero bakit ko tinanong yon? Kasi ganito yan mga kapatid, mga kaibigan. Lahat ng toxic ngayon sa mundo, mga itinatapon sa ilog na kung ano man toxic, basura, meron pa diyang mga bangkay ng hayop o mga, sabihin natin, mga bangkay ng tao, tuloy-tuloy yan sa dagat. Meaning to say, napakarumi ng dagat. Yung Canada lang, pag nagtapon ng basura sa atin, grabe. Ang dagat, punong-puno ng toxic. Pero imagine ninyo na ang dagat hindi mabaho. Kasi nga, merong basurero ng dagat. Yan ang trabaho ng mga seafoods kung ituring. Kaya nga, pag panahon ng red tide, pinagbabawalan ka ng BIFAR. Kasi hinihigop ng tahong yung toxic sa tubig. Dahil ang gawain ng mga yan, basurero ng tubig. Tapos kakainin mo, basura din. Diba? Yan katuso si Satan. Kapag ang tao ay nabiktima ng kanyang dila, ng kanyang panlasa, wala siyang pakialam doon. Ang importante sa kanya, yung pleasure, yung kagalakan na matikman, yung paborito niyang masarap na pagkain. Ngayon, pag nagkasakit, sasabihin niya, hindi, lahi namin kasi to. Yan ang malaking problema ho dito, mga kapatid. Ngayon, yan ho ang sinabi paulit-ulit ni Dr. Bruce Holstead. Yung mga isda na sinasabi sa Leviticus at Deuteronomio na may palikpik at may kaliskis, safe sa tao. Yan ang wisdom ng Diyos. Kasi nga, for example, ang bangos, ang tilapia. Bago mo kainin yan, kakaliskisan mo yan dahil nandoon sa kaliskis, sa kanyang palikpik, yung dumi.
lalo na sa kanyang hasang. Tinatanggal yan bago lutuin. Kagaya ng mga isda na, for example, yung mga hito, wala yang kaliskis. Pero ang hito, ang sarap. Lalo na pag inihaw mo at ginataan. Kami noon, pag nanghuli ng isda, ang huli namin, literal isang planggana, ganun karami kami manghuli. Dahil nililimas namin noon ang ilog. Naranasan ko yung mga ganung bagay. At paborito kong kainin, hito. Dahil malinamnam yung laman. Kaya pala malinamnam, lahat ng dumi kumakapit sa laman. Ganun pala yon. Kaya marunong ang Diyos. Matalino ang Diyos. Alam niya, siya ang gumawa niyan. Kailangan may proteksyon. Yung isdang kakainin ng aking mga anak. Bago nila kainin, tanggalin muna yung kaliskis. Yun po yung dunong ng Diyos. Ngayon, ito mga kapatid. Our food choices affect our bodies, our minds, our children. Kung ano yung pinipili nating kainin, nakaka-apekto talaga yan sa ating katawan, isipan, maging sa ating mga anak. Nung panahon po na sinabi ito sa awit, kasi may mga taong nag-iisip, bakit ang daming bawal naman? Kaya sabi ng iba, ayaw ko maging Sabadista, ayaw ko maging Adventist kasi ang daming bawal dyan. Sino nga po uli ang nagsalita? Ang Diyos. Bakit sinabi ng Diyos na huwag kainin? Magdudulot ng hindi mabuting kalusugan sa iyo. Meaning to say, mahal ka ng Diyos, kaya ayaw niyang ipakain yung karumal-dumal na bagay. Sabi po sa awit 84 verse 11, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Hindi po madamot ang Diyos. Hindi niya ipagkakait yung mga bagay na makakabuti sa iyo. Kaya pag sinabi ng Biblia, huwag ito anak, kasi mahal ka ng Diyos, ganun kasimple yun. Mahal ka ng Diyos, kaya sinabi niya, huwag mong kainin ito, magiging biktima ang iyong kalusugan, physical, and eventually, magiging apektado ang iyong tinatawag na spiritual. At si Satanas, yan yung kanyang pandaraya. Sinasabi niya, ang Diyos madamot. Kaya nung ito yung kanyang unang ginamit kay Eva, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ano ba ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva? Lahat ng bunga ng punong kahoy, lahat inyong makakain, puwera lang sa isa. Pero nung sinabi ni Satan, huwag kayong kakain sa alinman, pinalilitaw na ang Diyos ay madamot. Si Satan po ang merong ganong isipan na ipinaintindi sa mga taong biktima ng panlasa. Yung nagsasabi, ang dami namang bawal dyan. Ang hirap naman pumasok dyan. Prinsipyo ni Satan yun. Sana kumalas tayo habang tayo naghihintay sa kaharian, ang batong si Kristo. Kay Satan, God is a withholder. Ang Diyos ay madamot. Ayaw niyang ibigay sa iyo yung para sa iyo. Ngayon, tingnan niyo ha. Historically sa Biblia, yung haba ng buhay ng tao nung unang panahon, nakadepende sa kanilang kinakain. Yung haba ng buhay noon, at ikumpara natin yung haba ng buhay natin ngayon. Noong panahon ng mga patriarka, bumaba yung tinatawag na haba ng buhay nila matapos yung baha. Sa Genesis 5:27, bago nagkaroon ng baha, ang haba ng buhay ni Matusalem bago siya namatay ay 969. Can you imagine? 969 years old si Matusalem or Metosela bago siya namatay. Ang pagkain niya ay grains, fruits, and nuts. Sino pa? Si Adan, 930 taon, 930 years ang buhay niya. Sino pa? Si Seth, 912 taon, 912 years. Grains, fruits, and nuts ang kinakain nila, walang karne. Si Enos, 905 taon, 905 years old. Sino pa? Si Kainan, 910 taon, 910. Sino pa? Mahalael, 895 taon, 895 years old. Si Lamek, 777 taon, 777 ang edad niya bago namatay. Sa awit, ito na. After na ng baha,
At nung pinahintulutan na kumain ng karne ang tao, ang average ng buhay ng tao ayon sa awit 90 Gs, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, 70. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Kita nyo? Matapos ang baha at nagsimulang kumain ng karne ang mga tao, ang buhay na lang 70. Ito ang bonus, pwede kang umabot ng 80. Depende sa kalakasan. 70 to 80. Ngayon, tingnan nyo, may namamatay 21 dahil sa heart attack, dahil sa stroke. Yung pinsan ko, 32 years old, namatay dahil sa stroke. Inatake sa puso. Batang-bata. So sa tingin nyo, gaano na ang average ng buhay ng tao sa 21st century? Ay natatakot akong tingnan. Kasi mababa na talaga kumpara sa sinabi ng Biblia. Dahil saan? Pagkain ng mga karne, lalo na yung karumal-dumal na sinabi ng Biblia. Ngayon nga, kahit sabihing baka pa yan, kahit malinis pa yan, nag-iingat na rin ang mga tao, lalo na ang mga Seventh-day Adventists. Bakit? Dahil doon sa pag-handle ng karne. Bago pa umabot sa palengke yung karne na yan, kahit baka pa yan, lalo na kung baboy yan, matinding bakterya na ang kumakapit dyan bago pa dumating sa palengke, lalo na yung hindi marunong mag-handle ng mga karne ng mga yan. Ganon katindi ang dinaranas ng mga tao ngayon, kaya nagkakasakit ng cancer, heart attack, stroke, dahil sa pagkain ng mga bagay na ito. So lalo na pag kinain natin yung mga karumal-dumal. Dahil ang panahon natin ngayon, iba na. Nandito yung maramit iba't iba o samot-saring sakit, mga bakterya na nakikita sa mga karne. Ang hindi pagsunod sa Diyos ang dahilan ng pag-igsi ng buhay ng tao. That is the reality of it all. Yung hindi pagsunod ng tao sa Diyos, yun ang tunay na dahilan kung bakit umigsi ang buhay ng tao. Tingnan nyo ha, etong mga diet na ito, like pork o baboy, natuklasan naman ito talaga sa atin pong mga modernong siyentipiko, na ang baboy, una, loaded with saturated fats and cholesterol. Pangalawa, cancer in the pig's skin, yung sa kanyang balat, kidneys, the lymphatic system, and other internal organs is common. Pangkaraniwan na lang pala itong mga sakit na nakukuha mula sa karne o balat ng baboy. Lalo na litson. Sarap kaya nung balat nun, sabi nila. Okay? Number 3, pork products are regularly preserved with nitrates which are known to produce cancer-causing compounds. So yung mga karne daw ng mga baboy na ito, regularly, pinipreserve yan. Pero ang mga components sa pag-preserve, nitrates, na kilala sa pag-produce ng cancer-causing compounds. So nakakatakot po talaga ito, lalo na sa mahilig tumangkilik, sa sinabi ng Diyos na karumal-dumal na karne. Kapag sinilip yung laman ng karne ng baboy, merong tinatawag dyan na, ang tawag nila sa science ay trichina larva. Yan po ay mga microorganisms na hindi mo makikita with your naked eye. Makikita mo lang yan sa microscope. Meaning, ang karne ng baboy, kapag niluluto mo at mainit yung karne, hindi gagalaw yung mga microorganisms na yan. Yan trichina larva. Hindi gumagalaw. Pero pag lumamig yung karne at sinilip mo yan sa microscope, makikita mo yung mga microorganisms naggagalawan. Kasi meron silang tinatawag, ayon sa mga doktor, heat resistant. Meaning, pag mainit, hindi sila gumagalaw. Pero pag malamig na yung karne, magagalawan yung mga yan. Sa makatuwid, hindi napapatay yung mga microorganisms na dahilan na nagkakasakit ng maluluba ang mga taong mahilig sa karne, lalo na ng baboy. Yun po ang tunay na kadahilanan kung bakit sinabi ng Diyos, ang karne ng mga yan, karumal-dumal. Biological nature. Kahit ilaga mo yan ngayong umaga, iprito mamayang tanghali, at iihaw mamayang gabi, nandyan pa rin yung mga microorganisms na masama sa kalusugan ng tao. Kaya nga ang Diyos marunong, siya ang gumawa ng mga yan. Alam niya yung pwede sa'yo at hindi pwede sa'yo. Noon, Health
and disease in the ancient world, lalo na sa Egypt, pinag-aralan yung mga mummified, yung mga bangkay noon ng mga Egyptian. Eto ho, nung pinag-aralan nila, ang karaniwang sakit na ikinamamatay ng mga Egyptians ay ito. Ito yung mga disease na nakuha. Number 1, heart diseases, cancer, vascular diseases, arthritis, hepatitis, tetanus, trichinosis, yung binanggit nating trichina larva, isang component. Number 8, lockjaw. Yun ang karaniwang ikinamamatay ng mga Egyptians. Bakit ho? Bakit yung mga bagay na yun ang naisa-isa? Kasi ang mga Egyptians mahilig sa karne ng baboy. Yun ang usual na ikinamamatay nila. Kung papaano ngayong 21st century, ang cancer, heart attack at stroke ay mga pangunahing sakit na pumapatay sa mga tao dahil sa kahihilig, tumangkilik ng mga bagay na sinabi ng Diyos, karumal-dumal. Yun po ang realidad. Hindi dahil sinabi lang ng mga Seventh-day Adventist. No! Sinabi ng Diyos dahil mahal kayo ng Diyos. That is the reality. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya maapektuhan ang ating kalusugan dahil kapag naapektuhan ang ating kalusugan, maapektuhan ang ating spiritual. Hindi natin maririnig yung marahang bulong na tinig ng Diyos. Sa mga tuwid, health is not a matter of chance, but it is a matter of choice. Ang kalusugan po ay hindi nagkataon lang na kami sakitin na ang pamilya namin ay magganitong malulubang sakit. No. Health is not a matter of chance, it is a matter of choice. Pagpili mo yan. Yan ang pinili mong lifestyle. Our own lifestyles that's killing us. Yung ating pong mga lifestyle ang pumapatay sa tao. Dahil yan ang pinili mong diet. Yun ang tunay na dahilan. Pero kung ikaw, ako, tayong lahat ay nag-iingat sa mga bagay na ating kinakain, gaya ng sinasabi sa Biblia, doon mabibigyan natin ng luwalhati ang Diyos. Kaya nababaliwala ang paksang ito, ayaw ni Satanas malantad sa isipan ng marami na ang kalusugan ay kasama sa Ebanghelyo. Kasama po ito sa Gospel. Kaya nga tinuturing natin na ang pangangaral na may kinalaman sa kalusugan ay right hand ng evangelism. Dahil kasama yan sa huling panawagan, magbigay kaluwalhatian kayo sa Diyos. At ang isa sa paraan ng pagbibigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga katawan. Kung ano ang kinakain mo, kung anong iniinom mo, bigyan mo ng luwalhati ang Diyos. Yan ang katotohanan dito, mga kapatid, mga kaibigan. So may mga nag-iisip, itong mga pinagsasabi ni Brother Melvin, di ba ito'y napako na sa krus? Yung mga pagbabawali ka ng mga kinakain, pinako na sa krus? Tanong mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo ba'y naparito para linisin yung mga hayop na karumal-dumal? Lalo na yung mga baboy? Yan ba ang mission ni Kristo kung bakit siya nagpapako sa krus para malinis ang baboy? Hindi ba namatay si Kristo sa krus para linisin tayo sa ating mga kasalanan? Christ came to save sinners. Si Kristo ay naparito para linisin tayo sa ating kasalanan at hindi upang linisin yung mga karumal-dumal na hayop na sinabi niya sa aklat pa lamang ng Leviticus. Hindi yun ang purpose o layunin kaya siya naparito. Nabibigyan po kasi ng ibang interpretasyon o pakahulugan yung pangitain o panaginip ni Pedro. Nang si Pedro po ay nanaginip, sinabi ng Diyos kay Pedro, huwag mong tawaging marumi ang anumang pagkain. Nung nanaginip si Pedro ng isang kumot na bumababang galing sa langit at nandoon sa kumot yung iba't ibang uri ng hayop. Marumi at karumal-dumal. Sinabi ng Diyos kay Pedro sa pangitain, Pedro, magtindig ka, tumayo ka, magpatay ka at kumain. Ang sagot ni Pedro, Panginoon, kailanman hindi ako kumakain ng karumal-dumal. Sinabi uli ng Diyos, magtindig ka, magpatay ka, kumain. Sabi ni Pedro, hindi talaga ako kumakain, Panginoon, ng karumal-dumal. 3 beses nangyari yung pagtanggi ni Pedro, sapagkat 3 beses sinabi sa kanya ng Diyos. At nung magising si Pedro, nagkaroon siya ng isipan. Ang sabi niya sa verse 17, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita.
Nung nagising na si Cornelio, si Pedro sa panaginip, nag-isip siya, natitilihan siya. He was perplexed kung ano ang kahulugan. Meaning yung kanyang napanaginipan, merong kahulugan. Hindi direkta na ang kahulugan ay pwede nang kainin yung binanggit sa Levitico na mga karumaldumal. Meron siyang kahulugan. At ito na nga, nang may pagtanong na, may naghanap kay Pedro. Nang may pagtanong, ang bahay ni Simon ay nagsitayo sa harapan ng pintuan. Ngayon, pinatawag pala siya, pinapunta sa bahay ni Cornelio. At ito ang tagpo sa verse 28. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo, sabi ni Pedro, na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayunmay ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. Ang kahulugan pala ng pangitain ay hindi patungkol sa mga hayop na karumaldumal, kundi sa mga tao na nilinis ng Diyos. Kasi po si Pedro at ang mga Hudyo, sangayon dyan sa sinabi niya, sangayon sa sinabi ni Pedro kay Cornelio at sa mga hintil, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama o lumapit. Ang mga Hudyo hindi po nakikisama kapag hintil. Kapag hintil ang kanilang kausap. Hindi po sila nakikipag-usap, hindi sila pumapasok sa bahay ng mga hintil. Kasi ang iniisip ng mga Hudyo, ang mga hintil. Pag sinabing hintil, kung hindi ka Hudyo, hintil ka. Ganun lang kasimple. Ang isipan ng mga Hudyo, pag hintil ka, marumi ka at karumaldumal. Kaya nga ang sabi ni Pedro, gayunmay. Napansin niyo po yung twist. Gayunmay. Meaning to say, kung ang isipan nila dati ay ganon, gayunmay. Merong panibagong isipan na ipinakita sa kanila ang Diyos dahil ang una nilang isipan na kilalanin ang mga hintil na marumi at karumaldumal, mali. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, gayunmay ipinakilala sa akin ng Diyos. Kita niyo? So ipinakilala sa isipan ni Pedro at sa mga alagad ni Kristo na huwag niyong isipin na ang mga hintil marumi at karumaldumal. Bakit? Sila din ay nilinis ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi ang pinag-uusapan doon sa panaginip ni Pedro ay mga karumaldumal na nilinis. Kay Kristo tayong lahat ay pantay-pantay at iisa. Kaya nga sabi sa unang Korinto 3:16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Ito ang nais ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos. Huwag ninyong gibain ang inyong katawan sa pamamagitan ng pag-abuso sa mga bagay na sa panlasa ninyo ay masasarap. Kinakailangan kung ano ang sinabi ng Diyos. Dahil pag binaliwala mo yan, magigiba ang iyong katawan at pababayaan ka ng Diyos na mawasak ang iyong katawan. Kaya nga maraming namamatay sa mga pangunahing sakit na nararanasan ng mga tao ngayon. So, how can I have victory over my undesirable habits? Paano ako magkaroon ng tagumpay doon sa mga hindi tamang ginagawa ko, lalo na sa pagkain? May sinabi ang ating Panginoon sa 2 Korinto 12:9. Kung sa ating mga kaibigang narito at sa mga nanonood sa internet, kung nag-iisip kayo, ganun pala, so paano ito? Para sa akin, ang hirap tanggihan. Para sa akin, ang hirap bitawan yung dati kong kinasanayang panlasa. Paano ako magtagumpay dito? May pangako si Kristo. Ang sabi niya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Panghawakan natin yung pangako ni Kristo. Ang kanyang biyaya ay sapat. Panghawakan natin yon. Pagtiwalaan natin yon. Magtatagumpay ka diyan, kaibigan, sa iyong undesirable habits. Kaya nga, sabi sa Roma 12:1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga, ano sabi? Katawan
na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Hinihingi ng Diyos yung ating paglilingkod sa pamamagitan ng ating katawan. Yan po ang isa sa paraan ng pagluwalhati sa Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating baliwalain ang paksang ito sa end-time Bible prophecy, sapagkat ito po ang sangkap sa paraan na tayo'y makapaghanda at manatiling handa sa pagdating ng kaharian ng batong si Kristo. Ingatan natin ang ating mga kalusugan sapagkat kasama yan sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. So, what does it mean to glorify God? It is to live your life with God. Ito po ang paraan ng pagbibigay glory sa Diyos, mabuhay tayo na buhay na gusto ng Diyos. Ang buhay na gusto ng Diyos ay ang inyong narinig sa gabing ito pagdating sa usapin ng health gospel, ebanghelyo ng kalusugan. Si Satanas, meron siyang mga huwad na pagkain at inumin para lasunin unti-unti ang ating mga katawan, para mawala ang ating kapit sa Diyos, para mawala ang ating focus sa batong darating, sa kaharian ni Kristo na malapit nang dumating. Inaalis ni Satan ang focus natin doon. Paano maalis? Pag nawasak niya ang ating physical, mawawasak din ang ating mental, ang ating spiritual aspect. Kinakailangan ang health gospel ay maiparating sa lahat ng mga anak ng Diyos. Uulitin ko, hindi po kami humahatol sa mga taong may ganitong habit sa pagkain ng mga hindi pinapahintulot ng Diyos. Nandoon pa sila sa kanilang kahinaan. Kaya kinakailangan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, iluhod ang ating mga tuhod sa Diyos at hingin ang kanyang biyaya na ipinangako niyang sapat na sa iyong kahinaan. Nais ng Diyos na magtagumpay ka at hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi basta sinabi ng Diyos, huwag mong kainin yan. Kundi ang gagawin ng Diyos, halika anak, tutulungan kita para hindi mo nagawin yung mga bagay na yan. Ganun po ang Diyos. Hindi lang siya basta parang manager na naguutos. Tinutulungan kanya para masunod ang kanyang utos. Kaya ang sabi niya, ang aking kalakasan ay mangingibabaw sa iyong kahinaan. And that is the good news of this health gospel. Pinapangako ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ibibigay sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Hindi paghatol ang paksang ito, kundi pagbubukas isipan na mahal ka ng Diyos, gusto niya na maging handa ka at manatili kang handa sa panahon ng kanyang pagdating. At yan po ang ninanais naming lahat. Tayong lahat maging handa. Hindi lamang ikaw, kundi ang bawat miyembro ng iyong pamilya na magtatalaga ng buhay mula sa gabing ito upang kamtan ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos na maging handa, manatiling handa sa kanyang ikalawang pagdating. Pagpalain tayong lahat sa gabing ito.